this church. We love what the Lord is doing. Come on. Steer our hearts, oh God. Revive us, Lord, with your passion once again. I wanna care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. God, that's our prayer. Let your Spirit touch with us, Lord. Let your Spirit touch everyone in this place. And Holy Spirit, we need you here. We need you in our lives. We need you in our heart. Kailangan ka po namin, Panginoon. Kailangan ka po namin sa oras na to. Sa oras na to. Lord, help us to really understand your plans. Help us to really understand your moving, your ways, even though we don't fully understand yung nangyayari. Even though hindi namin gusto yung nakikita na aming mga mata. God, allow us to fully trust you, Lord, no matter what. Allow us to have faith that you will do amazing things, that you will do wonderful things. But God, today, ang importante mabalik yung attachment namin sa iyo. And today, importante mabalik yung puso namin para sa iyo. Na yung tinitibok ng pusong ito, walang iba kundi si Jesus. Ang nantitibukin ng pusong ito, Lord, walang iba kundi ikaw. Kung ang addiction namin napunta sa iba, Lord, allow us that today, that our addiction is only to you, God, only towards you, God. Lord, kung addiction namin na lagi na lang kami nasasaktan, may problema kami, kung addiction namin trabaho, o bisyo, o kung ano man, today, o minsan sakit. Today, itong oras na to, itong mismong oras na to, Panginoon, we want to be free. We want to be free. Right at this very moment. Come on, church. Ano pinagdadaanan mo? Anong naka-attach? Saan naka-attach yung puso mo? Saan? Kamusta yung puso mo? Yan na lang tanong ko, kamusta ka? If you hear the word, kamusta ka? Kamusta yung puso mo? Pag binuksan yan, sino nandyan? Si Jesus ba? Si Jesus ba yung hari? Si Jesus ba yung tinitibok? Kamusta yung relationship mo sa Kanya? Malamig? Mainit? Umaalon? Kamusta? Kamusta ka? Because today, itong very moment na to, itong mismong oras na to, kaya na-ask Glenn, huwag kang mag-shake. At this very moment na to, just, it's between you and God. And then, ang prayer ko, Lord, it doesn't matter whether makanta natin o hindi, lahat ng line-up. But ang importante dito, ikaw, kapatid. Ikaw na nakakarinig ng boses ka. Ikaw ang importante dito. So, kamusta ka? Kamusta tayo bilang isang simbahan? Kamusta tayo? Kailan ang huling beses tayo nagpakumbaba sa Lord? Kailan yung huling beses na sinabi natin, Panginoon, kailangan kita. Kailangan kita. Kailan yung huling beses na ipag-usap ka ng maayos kay Lord? Ito yung panahon na bumalik tayo. Iimbitahan ko kayo, bumalik tayo kay Lord. Ito yung panahon na nag-iimbitahan ko kayo, balik tayo kay Jesus, balik tayo. Nag-aantay siya kung ikaw hindi mo namimiss si Jesus, na-miss ka na Panginoon. Pwedeng uuwi ka at kung ano nung paggagawin mo, and I'll tell you, si Lord nandyan lang. Namimiss ka. Namimiss ka. Ang gagawin mo? I'm inviting you today, make a decision. Kasi, in love na in love sa'yo si Lord. Binigay niya sarili niyang buhay para sa iyo, para sa akin. Namatay siya para sa iyo. Nagpakahirap siya para sa iyo. At ikaw lang, hinihintay ka lang niya. Hinihintay ka lang, sinasabi niya, anak, akin yung puso mo. Anak, akin yung puso mo. Anak, akin yung puso mo. Andun yung imbitasyon na, anak, usap tayo, papanoorin mo. Minsan makipag-usap ka kay Lord. Minsan na, pakinggan mo kung sabihin niya sa iyo. Ano-ano pinagagawa natin.
Siguro ito na yung panahon, ito yung araw at oras na iniimbitahan ko kayo bilang isang sumbuong simbahan. Pwede ba bumalik tayo kay Lord? Bumalik tayo kay Jesus. Lahat ng nakakarinig ang boses po ng iyong lingkod. Balik po tayo kay Lord. Gusto mo ma-revive? Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Spirit, touch your church. Seal our hearts, oh God. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon For the last time. me. Spirit, touch your church. Seal our hearts, oh God. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. If you're saying, Pastor, I want to be revived. Wow, ibang-iba yung program. Okay. Let's do this. This is Free Sunday, giving you the freedom to do whatever you want to do. Go somewhere, upo ka sa sulok, upo ka, luhod, and so on and so forth. Isang bagay lang. Pag sinabi revive, may puso na tumitibok-tibok para sa Panginoon. Tanungin mo mga katabi mo, kamusta ang puso mo? Tanungin niyo, kamusta ang puso mo? Kamusta ang puso mo? Yan ba yung pusong sugatan? Pusong pagod? Pusong nag-aalinlangan? Pusong nagtataka? Pusong nagtatanong? Kamusta? Or mas magandang tanong, kailan ka huli nagbasa ng Biblia? Noon! Yan! Yan! Kailan ka huling nakipag-usap kay Lord? Kailan ka huling, baka mamaya lalapit ka lang sa prayer kasi meron, Lord, kailangan ko dito, kailangan ko dito, kailangan ko dito. When was the last time? Magalit kayo kung ayaw nyo marinig to, pero sabihin ko sa inyo totoo. Kasi nandito ako para magsabi ng totoo. Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon Jesus? Madaling umuo sa bisyo. Madaling umuo sa inom, sa yosi, sa tawag dito, sa mga bagay na hindi maganda. Madaling umuo sa pagpupuyat, sa pag-overwork, sa stress, madaling umuo. Pero bakit ang hirap-hirap umuo pag si Lord na nagtatawa? Pakitanong mo ngayon tabi mo. Pakitanong mo ngayon katabi mo. Bakit ang hirap umuo, di ba? Tama mali. Di ba? Di ba? Ikaw lang, kwansa tayo. Sige, sama ako. Nagtayo, sino libre ko? Sige, sama ako. Di ba? Inuman tayo. Sige, sama ako. Hindi, tama mali. Bakit pag si Lord na, hindi ka punta tayo church? Busy ako, pastor. Busy ako. Kaya Bible study tayo, busy ako. O kaya ikaw na lang, personal mo. Hindi mo naman kailangan ka kung may magsabi sa'yo na kailangan mo, Panginoon, sa puso mo, nagsasalita ang Lord. Sa puso ng bawat isa, nagsasalita si Jesus. Bakit hindi mo pinapakinggan? Bakit hindi natin pinapakinggan? So sa hapon na to, I'm not here to judge, but I'm here to tell you, andyan lang si Lord. Nag-aantay. Dito sa lugar na to, nandito yung presensya niya, nag-aantay sa'yo. Pakisabi ka sa katabi mo, nag-aantay siya sa'yo. Ayan. Nag-aantay siya sa'yo. Kumpinsihin mo! Parang hindi na naman. Yung eye to eye mo, eye to eye mo. Sa'yo, nag-aantay si Lord. Nag-aantay si Lord. Diba? So kayo, nag-aantay si Lord. Ano gagawin mo? Let me say this.
we're having worship kay Lord, pero nararamdaman ko yung heart ng God ngayon, whether you believe it or not. Alam mo yung art na, uy, nalulungkot ako sa anak ko yan. Yung, kamusta ka? Yung tipong, imagine mo, I heard this story na si Jesus, na sabi niya, ang ginawa niya, naglagay siya ng upuan. Isang mama na dati hindi naniniwala sa Diyos, biglang naniwala sa Diyos. Alam na niya, maraming nakakaroon ng itong kwentong laro. Tapos, suddenly, nakilala niya si Jesus, nagkaroon siya ng relationship sa pero sabi niya, hindi ako marunong paano ako magpe-pray. So, ang ginawa niya, pero maupad. Naglagay siya ng upuan. Naglagay siya ng upuan. O para mas malinaw, kunyari, ayan, word. Ayan, may Bible, may upuan. Naglagay siya ng upuan doon sa may kama niya. Just give me another and sorry because this is not your typical praise and worship. This is not your typical praise and worship. Hindi namin lagi ginagawa ito. Naglagay siya ng upuan. Nasa kama. Andun siya, nakahiga. At tuwing kakausapin niya ang Panginoon, ini-imagine niya si Jesus umuupo sa upuan. Kasi hindi niya raw kayo makipag-usap nang wala nakikita. So, ini-imagine niya, yung upuan, trono ni God. Yung taong yun, mamamatay na. Alam mo what happened? Dumating yung time, binisita siya ng isang pastor, at sabi ng pastor, uy, inaasahan mo pala ako kasi may upuan. Pero sabi niya, pastor, hindi po, ini-imagine ko na dyan umuupo si Jesus, so hindi niya makipag-usap ko. Nakalipas yung ilang linggo, namatay yung mama. Yung anak niya, pumunta dun sa pastor at sinabihan yung pastor na bumisita dun sa tatay na namatay na po si tatay ko. Sabi, ay okay, naka-Lord na siya. Huwag kang problema. Mahal siya ng Panginoon, naka-Lord na siya, binigyan niya buhay niya kay Jesus. Pero sabi nung anak, pero may nakapagtataka. Kasi pagpasok ko ng kwarto ko, nung namatay yung nakita ko, hindi namatay ng anak. Hindi siya namatay sa kama. Namatay siya, nakalag na sa may upuan. Kung saan yung kamay niya, nakaganon. Imagine nyo ba? Nakaganon sa upuan. Na parang imagine mo, isa siyang bata, at yung bata, nahiga lang dun sa lap ng tatay niya. Kailan ka huling humiga sa lap ng tatay mo sa lap? So, inimbitahan ko this time. Sabi niya, cast your burden upon me and I will give you rest. Kaya ka napapagod eh. Kasi ayaw mong bitawan. Sabi ko sa tabi mo, bitawan mo naman yan. Bitawan mo naman yan. So, if you're really serious about this, I want you to imagine, let's do this. I want you to imagine Jesus is sitting here. Lord, every eye is closed right now. Every eye is closed. And you are free to do whatever your heart is telling you to do. You can sit down, stand, kneel down, or what. But I want you to imagine every eye is closed. Lord, lahat ng matang nakapikit, right at this very moment, let them imagine, let them see that you are sitting on your throne. Let them see yung trono mo, Panginoon, that dito represent ng upuan sa harap, that you are sitting on this throne. And in this church, God, na ikaw, Panginoon, yung tinitingnan namin, wala nang iba. Wala nang iba. But we miss you so much. We need you. Now, as we sing this song again, from the top, kakantahin natin, I will call you the whole worship team, even si Junior sa si Edric. I want you to sing as if si Jesus nakaupo dito sa upuan. And how are you going to worship the Lord who's worthy of our praise, who's worthy of your worship? Mahal na mahal ka ng Lord, kaya ka bless eh.
Pero sa kabila na wala yung blessing na yan, nandiyan naman siya eh. And I'm here to tell you, Pastor, ano ba pinagagawa natin ngayong hapon na to? Sabi ko sa iyo, gaano ka kamahal lang, gaano ka love ka ng Lord. Gaano tayo kamahal ni Lord na sa kabila ng mga mistake, sa kabila ng mga pagkakamali, nandun siya para itayo ka, para itayo tayo, para patawarin tayo, para ayusin tayo, para gamitin tayo, sapagat ang Panginoon na hindi sumusuko, tao lang ang sumusuko kay Lord. So bakit hindi sa hapon na ito, ibigay naman natin yung karapat dapat sa Panginoon, ibigay naman natin yung para sa Kanya. Andirito siya. So kamusta yung puso po natin, kapatid? Handa ba tayong magpakumbaba sa Kanya? O handa yung yabang na lang? Yung yabang na lang. Kamusta ka? Kamusta ka? Pasensya na, Pastor, ba't tumataas yung boses mo? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Pero in love sa'yo si Lord. In love si Jesus. I see yung heart. Niyayakap ka lang. I see a vision. Niyayakap ka lang ng Lord. I see yung people here. Niyayakap lang ikaw ni Jesus right now. Right this very moment. Hindi po ito gawa-gawa. It's just embracing you. So, hindi naman natin i-worship siya na para sa Kanya. Ako sinasabi mo, Lord, gusto kita, kailangan kita, kailan ka huling umiyak, kailan ka huling nagbukumbuba, kailan ka huling nag-humble na sinabi mo, Lord, kailangan kita. O wala na lang, yung pagpunta sa church o pagpunta dito, parang wala-wala na lang. O yung pagbabasa ng Bible o pagpipray, parang wala-wala na lang. Do not take for granted anything na para sa Lord. At kung sapagkat para sa Lord yun. Huwag mong gawing normal yung para sa Kanya. Special yun. Kasi special ka sa Kanya. Special ka. Isip mo na tao. Lord, gusto namin bumalik. Gusto namin bumalik sa'yo. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Once more, let's just worship. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. Are we humble enough? We need to pray Are we humble enough? We need the power of the Holy Spirit Are we humble enough, church? to open For the last time, let's declare. heaven's door. Are we humble enough? Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit
Bible, lift up your two hands. Those who are saying, I need you, Jesus. I need you, God. I need you to touch me right now, wherever you are. Huwag mo itataas yung kamay mo kung hindi ka seryoso, tulad ng sinabi ko kanina, iniimbitahan mo yung curse instead of blessing. But right now, nakapikit po ako, so I don't know kung sino ka. I'm inviting you to a renewed relationship with Jesus.